Yung e-travel scam, naririnig na ho natin 'yan noon pa, 'di ba? Na parang kapagka nilagay mo yung e-travel, halimbawa sa Philippines, parang mariredirect ka dun sa isang website na peke pala. At paano mo malalaman na peke? Kapag siningil ka, give me 5,000 pesos. 'Di ba? O yan, $50, 'di ba? 3,000 to 5,000 pesos ang pwede ho daw singilin. Dapat libre. Kaya ho, alamin na natin para hindi tayo mabiktima nitong mga modus na ganito. Nasa linya na po natin si Ms. Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Magandang umaga sa inyo, Ms. Dana. Si Connie po ito at welcome sa One-on-One Walang Personalan, ma'am. Good morning Miss Connie, and good morning Yes. po sa lahat ng tumatangkilik ng inyong Oo, programa. eto na ang mga team Bulalo. Baka may mga travel kayo ha, revenge travel baka mo. Ingat po tayo dun sa e-travel scam. Okay, unang-una, pa-detalye lamang po ma'am, yung tungkol po dito sa e-travel scam. Baka meron ako na-miss out dun sa aking intro kanina. Ano ho ito? At may kaibahan ba ito dun sa dating mga e-travel scam din na nababalita? Yes, tama po kayo Miss Connie, no, yung doon sa nabanggit nyo kanina. Actually, itong scam na to parang kabuti. Pagka Mm. tinanggal mo, maya-maya, bumabalik ng bumabalik. Kasi tayo po nire-report natin sa DICT. Mm, mm, Kapag mm. kami mga nare-report po, may nakikita tayo ng mga websites na ganito na nangi-scam po. And DICT takes action to take it down, to take them down. Pero after a while po, bigla na lang may susulpot na bago naman na mga fake na websites. Kasi Ang kadalasan po, Miss tigas ng Connie, ulo kasi nakakabiktima eh, 'di ba? Kumikita sila, ang unfortunately. madalas po ang madalas nilang biktima, mga senior citizens po, yung Mm. hindi masyadong techy at hindi masyadong kumbaga Maalam. oo, maalam dun sa online. Yes, yes. Pero nakakalungkot ano? Kasi simple lang naman ma'am, 'di ba? Kapag hiningan ka ng bayad, alam mong peke 'yon. Kasi wala hong Yes. bayad dapat ang e-travel natin. Yes, libre po yan. Kapalit lang po yan ng forms natin dati, yung Mm. arrival and departure cards natin. Ang nangyayari po, Miss Connie, kapag usually po dun sa mga nai-scam, yung basta na lang sinesearch yung e-travel. So may Okay. mga lumilitaw po na mga sponsored ads doon po sa yun po yung unang lumalabas. 'Yun ang Doon po mga sa palatandaan kapag meron biglang parang produkto, sponsored ad na lalabas Yes. dun sa Baka website. din po pag sinearch po sa Google search halimbawa, yun Mm. po yung lumalabas na nagpre-pretend na siya, pero iba po yung link. Kaya ang suggestion po namin ay diretso i-type na sa browser. Maikli lang naman po, etravel.gov.ph para hindi na po tayo maligaw at sa iba pang mga Oo website. nga. So, etravel.com.ph. Diretso lang ho. .gov po. .gov. Sorry ha. Yes. Again, etravel.gov.ph. No? Yes. G-O-V. Gov, as in Yes. government. Okay. So, yun ho ang ating pakakatandaan. O nga naman, sa browser na mismo. No? Kasi minsan, nakakalimutan yung website eh. Di ba? Yes. So, ang nilalagay Definitely. doon, eTravel Philippines. Di ba? Parang ganun. Apo. Alright. As Yes. per Tama po. DITC USEC David Almirol, teka lang po. Nako, pasensya na ha. Inuubo-ubo po ako. Sandali lang po ha. Okay, eto na. As per DICT USEC David Almirol, isang page na lang daw po ngayon ma'am, ang e-travel natin na dapat i-fill up. Kasi dati ang dami nagrereklamo, ang haba-haba. Tapos minsan pagka-fluctuating ang ating signal, bumabalik-balik pa rin tayo, hindi ba? Mhm. Yun nga po, may interagency po kami with different government agencies po na gumagamit ng data galing po sa e-travel. And yan po talaga yung gusto natin na paikliin as basic as possible yung e-travel natin para mabilis na lang pong i-fill out. Okay ma'am, napakaganda nun kasi talagang it makes no sense na mag-fill out ka ng napakahaba tapos at the end naman ang reklamo, ako minsan nakikita ko ito ha, hindi naman ako pinapansin doon sa e-travel mismo na sa BI. Parang dire-diretso lang naman kami, parang hindi man lang binasa. So ano ho ba ang ating patakaran doon talaga? Yes po, naka-connect na po kasi yan doon sa ating system. Automatic po, nababasa na po ng ating mga immigration officers yung data na in-input po natin. Saka lang po titingnan yan kung meron pong discrepancy, kung hindi po kayo nag-fill out ng e-travel,
for immigration purposes. But for other government agencies po, I think nakakonect din po sa kanila yan. Mhm. Kasi ang gumagamit po ng e-travel apart from immigration Alright. is also customs and quarantine. Ay, so parang kung wala silang nakita na red flag, parang Yes. dire-diretso ka lang. I see. Yes. Alright. At least nalinaw yan ha kasi marami hong nagsasabi, naku, ang haba-haba ng mga fill up, di naman kami pinansin pala about it. So tama naman pala, no? Dapat pala ito ho ay na-explain, hindi ba? At ngayon, mas pinaikli pang one page na lang. So very, very convenient na sa lahat. Wala na dapat magreklamo, di ba ma'am? No? At saka dapat talagang fill out yan talaga. Ilang days before ba? 72 hours before ka mag-flight? Or ano ba kailangan? Yes. Yes, Miss Dana? Ayan, mukhang si Miss Dana naman ang nawala.